Magandang araw sa mga ginigilig kong tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y mag-iiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilang ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dear Kuyamboy. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatago ako sa makapal na halamanan at sinisilipan ang naliligo na kapitbahay namin sa puso. Dear Kuyamboy, itago mo na lamang ako sa pangalang Joel. Ako ay tubong Bicol. Kayumanggi ang aking kulay dahil ito ang tipikal na kulay dito sa aming probinsya. Nasa 5'7" ang taas, hindi mataba at hindi rin naman mapayat. Bata pa lamang ako ay alam ko na sa sarili ko na kakaiba ako sa mga batang nakakalaro ko. Nagkakagusto ko sa babae at sa kapwa ko lalaki. Pero itinago ko ang aking pagkatao dahil sa takot na mahusgahan ng mga taong nakapaligid at nakakakilala sa akin. Aminin man natin o hindi, na kapag malambot kang kumilos ay magiging tampulan ka ng tukso ng mapanghusgang lipunan. Dahil sa sundalong aking ama ay dapat tigasin kumilos at hindi lalambot-lambot. Sa aming probinsya, Kuyamboy, ay hindi pa uso ang bakod na semento. Karaniwan ay mga halamang gumamela lamang ang ginagawang pambakod sa bakuran. Isang hapon, habang nakatambay ako sa labas ng aming bahay, ay narinig ko na nanliligo ang aming binatang kapitbahay sa kanilang puso na nasa loob lamang ng kanilang bakuran. Siya si Kuya Kaloy. Moreno siya dahil bilad sa arawan ng kanyang trabaho bilang isang tricycle driver. Gwapo siya, medyo chubby, pero malakas ang kanyang dating. Naririnig ko ang mga patak ng tubig gamit ang tabo nang naliligong si Kuya Kaloy. Lumakas ang tibok ng dibdib ko nang maisipan kong sumilip sa makapal na bakod ng mga halaman. Tumingin muna ako sa paligid at baka may nagmamasid sa akin. Saka ko hinawi ng kaunti ang halaman upang masilayan ang naliligo sa puso. Ang kanilang puso ay nakakanlungan ng puno ng aratilis. Mula sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ko ang kabuuan ng kanyang masarap na katawan. Yon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng maskuladong katawan. Bigla akong nanghina, Kuyamboy. Nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Nanginginig ako dahil sa kaba at sobrang excitement. Hindi ako makaalis kung saan ako nakapwesto. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa kong paninilip sa taong naliligo. Muli akong sumilip. Sobrang excitement ang nadarama ko sa tuwing sumasalok siya ng tubig sa timba at ibinubuhos sa kanyang ulo. Sa bawat salok niya ng tubig ay kailangan niyang yumuko. Sarap na sarap siya sa paliligo dahil na rin siguro sa malamig na tubig na nanggagaling sa puso. Matagal siyang maligo, Kuyamboy. Siguro ay umabot ng mahigit 1 oras. Nang matapos na siya ay inabot niya ang tuwalya na nakasabit sa sampayang alambre. Tinuyo niya ang kanyang katawan gamit ang puting tuwalya. Pagkatapos ay itinapis niya ang kanyang tuwalya sa baywang at yumuko siya upang tanggalin ang kanyang brief. Nang mahubad na niya ang kanyang brief ay muli niyang kinalas ang tuwalya sa kanyang baywang at bumuyangyang ang kanyang kahubaran.
Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko, Kuya Boy. Dahil kahit segundo lamang yun, ay kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang maitim at mabuhok na kuwan. At pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Hindi pa rin ako makaalis sa pwesto ko dahil nanghihina ako sa mga nakita ko. Normal lang ba na manghina kapag nakakakita ng ganoon? Ako lang ba nakakaramdam ng ganito? Maya-maya pa ay nakapasok na rin ako sa loob ng aming bahay. Pagdating ko sa aking kwarto ay ipinikit ko ang aking mga mata at nagpantasya sa mga nakita ko kanina hanggang sa tuluyan akong nakaraos. Halos araw-araw ay inaabangan ko ang kanyang pagligo sa kanilang poso. Kalaunan ay hindi ko na namamalayan na obsesyon na ang aking nararamdaman sa binatang aming kapitbahay. Nadadala ko na hanggang sa panaginip ang paliligo niya na walang saplot. May mga pagkakataon na nagsasabay na kaming maligo sa aking mga panaginip, Kuya Boy. May mga pagkakataon rin na sa madaling araw siya naliligo. Dahil wala pang linya ng kuryente na mga panahong yun sa aming barangay, ay kapag naliligo siya sa gabi ay lampara lamang ang kanyang gamit na ilaw sa puso. Dahan-dahan akong lumalabas ng aming bahay habang natutulog ang aking pamilya. Kaya lamang ay maingay ang mga kahul ng aso kapag nakakarinig sila ng kaunting kaluskos sa dilim. Madali kong nasisilayan ang kanyang paliligo kapag ilaw na lampara ang kanyang ginagamit na ilaw. Dahil madilim sa aking pinagkukublihang halamanan, ay doon na rin ako nagpaparaos, Kuya Boy. Palaging ganoon ang siste. Nanginginig ang aking mga tuhod dahil sa sobrang pagnanasa sa kanya. May mga pagkakataon pa, Kuya Boy, na iniisip ko na ano kaya kung pasukin ko siya sa loob ng kanyang bahay habang siya ay natutulog at nag-iisa. Minsan sumasagi sa isip ko na ayain siya ng inuman at kapag lasing na o di kaya ay haluan ko ng betsin ang inumin para madali siyang malasing. At kapag nakagulapay na siya sa kalasingan, ay magagawa ko na ang lahat ng nais kong gawin sa kanya. O di kaya naman ay papaamuyin ko siya ng gamot na may pampatulog para mawalan siya ng malay. O hindi kaya naman ay gagayumahin ko siya, Kuya Boy, para akong nauulol sa sobrang baliw sa kanya. Sa mura kong edad ay sumasagi sa isip ko ang mga ganitong gawain. Maraming taon ang lumipas na nagpapantasya ako sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na lumuwas na ako ng Maynila upang makaiwas na rin sa pagka-obsess ko sa kanya. Kapag umuwi naman ako sa aming probinsya ay natatawa na lamang ako sa sarili ko kapag naaalala ko ang mga pagpapantasya ko sa aming kapitbahay. Hanggang ngayon, Kuya Boy, ay bokya pa rin ako sa kanya. Hindi ko pa rin siya natitikman. Natatakot kasi ako na mahusgahan at maging tampulan ng chismis sa aming barangay. Hanggang dito na lamang ang aking maikling kwento, Kuya Boy. Nagpapasalamat, Joel ng Bicol. Para sa iyo, kapatid ng Kuya Joel, mahirap labanan ang obsesyon. Mabuti na lamang at lumuwas ka ng Maynila upang makaiwas sa kanya. Marahil, sa katagalan ay baka mas lalong lumalim pa ito at kung ano lamang iyong magawa sa kanya dahil nalulunod ka sa pagpapantasya. Madaming pwedeng mangyari at pwede mong gawin kapag lumala pa ang sitwasyon, tulad ng kung sakaling magkajowa siya o mag-asawa, baka kung ano ang magawa mo dahil sa selos. Siguro ay kailangan mong kumonsulta sa eksperto tulad ng psychiatrist para mas malapatan ng lunas ang ganyang emosyon. Kung kayo po ay may nais ibahaging kwento, ipadala lamang ito sa dearkuyamboy@gmail.com. Ipalo rin ang aking Facebook na kuyamboy.official. Maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.